Ang 12 apostol ni Jesucristo ay mga ordinaryong lalaki mula sa iba't ibang pinagmulan, tulad ng mga mangingisda, magsasaka at artisan, na iniwan ang lahat upang sundin ang kanilang Panginoon. Bilang mga saksi ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesus, inatasan sila sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa buong mundo. Gayunpaman, ang kanyang patotoo ay hindi walang kahirapan. Hinarap nila ang pag-uusig at pagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya, nag-alay ng kanilang buhay para sa pag-ibig ni Kristo. Ang kanilang pagkamatay ay hindi dahil sa mga likas na dahilan, bawat isa sa kanila ay isang kapansin-pansing patotoo sa kanilang katapatan sa kanilang Panginoon at sa matinding kalupitan na maaaring idulot ng sangkatauhan sa kanyang kapwa. Nagtataka tungkol sa kapalaran ng 12 apostol. Kung sa tingin mo sila ay may mga karaniwang pagkamatay, sinasabi ko na ikaw ay ganap na mali. Ang kanilang buhay at kamatayan ay nahuhulog sa misteryo, kontrobersya, at nakakaintriga ng mga kwento. Sa video na ito, lubusan kong susuriin ang lahat ng mga detalyeng nakatala sa Biblia, gayon din ang impormasyong ibinigay ng simbahan at mga historiador. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa channel, ay click ang like button at panoorin ang video hanggang sa huli. Si Juan, ang minamahal na apostol, ay isang sentral at misteryosong figura sa mga salaysay ng Biblia. Anak ni Zebedeo at Salome, at kapatid ni Santiago, na isang apostol din, ang kanyang kwento ay minarkahan ng kakaibang pagiging malapit kay Jesus, na kadalasang inilarawan bilang ang alagad na minahal ni Jesus. Ang espesyal na kaugnayang ito ay nagbigay kay Juan ng kakaibang pananaw sa mga pangyayari at turo ni Jesus, na kilala sa kanyang espiritual na pagiging sensitibo at malalim na pangunawa. Napakahalaga ni Juan sa paghahatid ng mga turo ni Jesus, naroroon siya sa mga mahahalagang sandali, tulad ng pagbabagong anyo at huling hapunan, kung saan siya nakahiga sa tabi ng Panginoon. Pagkatapos ng kamatayan ni Jesus, si Juan ay gumanap ng isang mahalagang papel sa sinaunang pamayanang Kristiyano sa Jerusalem, ay isang saksi sa pag-akyat ni Kristo sa langit at isang mahalagang ugnayan sa pagitan ng mga apostol. Gayunpaman, ang kapalaran ni John ay nababalot ng misteryo at simbolismo. Napaharap si Juan sa ilang mga pag-uusig, pangunahin na inayos ni Emperador Domitian, dahil sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo sa Efeso. Ayon sa tradisyon, si Joe ay dinakip, pinahirapan at pagkatapos ay itinapon sa isang kaldero ng mainit na mantika. Gayunman, makahimalang pinrotektahan ng Diyos ang kanyang buhay, at hindi siya nagdusa ng anumang pinsala. Nahaharap sa himala, ipinag-utos ng emperador na siya ay ipatapon sa isla ng Patmos, na nagsilbing bilangguan para sa imperyo. Binibigyang diin ko na walang talata sa Biblia na nagpapatunay o na maaari nating gamitin bilang isang sanggunian upang patunayan na si Juan ay itinapon sa mainit na mantika bago dinala sa isla ng Patmos. Ang mayroon tayo sa kasong ito ay ang tradisyon lamang ng tinawag ang mga ama ng simbahan na nagsasabi nito, wala nang iba pa. Ang mga ama ng simbahan, sa katotohanan, ay masigasig na mga tao na nagtayo ng teolohiya na ginagamit pa rin ng simbahan ngayon. Ang iba't ibang salaysay at detalye tungkol sa pagkamatay ng mga apostol ay naidokumento ng mga ama ng simbahan at tradisyong Kristiyano. Ayon sa mga mapagkukunang ito, si Juan ay ipinatapon sa isla ng Patmos, kung saan nakatanggap siya ng apokaliptik na mga pangitain na nakatala sa aklat ng Apokalipsis sa Biblia. Itinatampok ng mga paghahayag na ito ang iyong espiritual na koneksyon at nag-aalok ng malalim na mga turo tungkol sa hinaharap. Kung tungkol sa kanyang kamatayan, ang tradisyon ng Kristiyano ay nag-ulat na si Juan, sa kabila ng ilang mga pagtatangka sa pagpatay ng mga otoridad ng Roma, ay namatay sa natural na mga dahilan. Ayon kay Obispo Polycrates ng Ephesus, na pinatunayan ni Eusebius ng Caesarea sa kanyang Ecclesiastical History, namatay si Apostol Juan sa Efeso, sa Asia Minor, noong tang-100 pagkatapos ni Kristo, sa mga 74 na taong gulang. Gayunpaman, sinasabing walang laman ang libingan ng buksan ito ni Constantine. Sa kanyang mature na mga taon, si John, na puno ng karunungan na natamo sa paglipas ng mga dekada ng pagninilay at paglilingkod, ay naging isang haligi sa pamayanang Kristiyano. Ang kanyang mga salita, na puno ng espiritual na lalim, ay gumabay, nagwasto at nagpasigla sa mga tapat. Ang kanyang karanasan sa tabi ni Kristo ay sumasalamin sa pag-ibig, na nagpapatibay sa mga pundasyon ng nascent faith. Ang apostol na minamahal, sa kanyang mga huling araw, ay nagmuni-muni sa kanyang nasaksihan, mula sa mababang simula sa dalampasigan ng dagat ng Galilea. Sa masalimuot na mga pakana sa Efeso, kung saan ang simbahan ay nagpupumilit na mapanatili ang pagkakakilanlan nito sa gitna ng madalas na masasamang mundo.
Sa bawat salitang isinulat niya, sa bawat payo na ibinigay niya, binigyang diin ni Juan ang pag-ibig at biyaya, upang malaman at maunawaan ng iba ang pag-asa na mayroon tayo kay Kristo. Sa bawat salitang isinulat niya, sa bawat piraso ng payo na ibinigay niya, binigyang diin ni Juan ang puso ng Ebanghelyo, ang walang pasubaling pag-ibig ng Diyos na ipinakita kay Jesu Kristo. Palagi niyang ipinaalala sa komunidad ang kahalagahan ng pananatiling tapat sa katotohanan, habang hinihimok ang pag-ibig at pagkakaisa, na nagbubunga ng sariling kahilingan ni Jesus na maging isa ang kanyang mga tagasunod, ayon sa Juan 17, Kabanata 21. Sa mga pangitain na nakaulat sa Apokalipsis, isiniwalat ni Juan sa simbahan ang pananaw ng pag-asa at tagumpay, maging sa gitna ng pag-uusig at pagdurusa, na nagtuturo sa huling tagumpay ng korderong si Jesus laban sa lahat ng puwersa ng kasamaan. Ang mga pangitain ito na puno ng simbolismo ay nagsilbing mapagkukunan ng pampatibay loob sa mga Kristiyano sa buong siglo, na nagpapaalala sa kanila na gaano man kalaki ang kahirapan, ang pangwakas na tagumpay ay pag-aari ng Diyos. Si Juan, sa takip-silim ng kanyang buhay, ay nag-iwan ng hindi masusukat na pamana, hindi lamang bilang isa sa mga nagtatag na apostol ng simbahan, kundi bilang isang halimbawa ng pananampalataya, pag-ibig at pagtitiyaga. Sa pamamagitan ng kanyang mga isinulat at buhay na kanyang namuhay, patuloy niyang binibigyang inspirasyon ang hindi mabilang na henerasyon, na palaging itinuturo ang tumutubos at nagbabagong pag-ibig ni Jesucristo. Si Tiago, na kilala bilang James, anak ni Zebedeo, ay naroroon sa pagbabagong anyo, ang muling pagkabuhay ng anak na babae ni Jairo, at ang paghihirap ni Jesus sa Getsemani. Ang kanyang matalik na kaugnayan kay Juan at Kristo ay nagpapakita ng kanyang prominenteng posisyon sa gitna ng mga apostol. Ang kanyang kaugnayan sa Biblia ay pinatutunayan ng katotohanan na siya ay isa sa 3 apostol na pinakamalapit kay Jesus, kasama sina Pedro at Juan ay nakasaksi ng mga himala at eksklusibong mga turo, na itinatampok ang pantanging pagtitiwala na ibinigay sa kanila ni Jesus. Gayunpaman, pagkamatay ni Jesus, nagkaroon ng kapansin-pansing resulta ang pinagdaanan ni James. Sa mga gawa ng mga apostol, Kabanata 1, versikulo 2. Naitala na si Gripa una sa Judea, na naghahangad na pasayahin ang mga Hudyo, ay nag-utos na patayin si James, si Haring Herodes. Iniunat niya ang kanyang mga kamay sa ilan sa iglesia, upang tratuhin sila at pinatay ng tabak si Santiago, ang kapatid ni Juan. Ang salaysay ay hindi nag-aalok ng mga tiyak na detalye tungkol sa eksaktong paraan ng pagpapatupad, ngunit ang tradisyon ay nagpapahiwatig na si James ay pinugutan o tinusok ng isang tabak. Mahalagang tandaan na may 2 apostol na tinatawag na Santiago sa mga banal na kasulatan, Santiago, anak ni Zebedeo, na kilala na natin, at Santiago, anak ni Alfeo, na kilala rin bilang nakababatang Santiago. Ang kanyang presensya sa mga ebanghelyo ay mas maingat at hindi gaanong prominente kumpara sa iba pang mga apostol. Pagkatapos ng kamatayan ni Jesus, ang impormasyon tungkol sa mga gawain ni James, na anak ni Alfeo, ay naging mas mahirap. Gayunpaman, ang tradisyong Kristiyano ay nagmumungkahi na may papel din ito sa pagpapalaganap ng ebanghelyo, posibleng pagsasagawa ng mga gawaing misyonero. Tungkol sa pagkamatay ni Santiago, ang kakulangan ng mga tiyak na detalye sa mga banal na kasulatan at pagbibigay ng mga tradisyon ay ginagawang isang punto ng kawalan ng katiyakan ang salaysay tungkol sa pagkamatay ni James, ang pinakabata. Gayunpaman, karamihan sa doktrinang Kristiyano ay naniniwala na ang anak ni Alfeo ay namatay din sa utos ni Haring Herodes Agripa I sa Jerusalem, na pinugutan ng ulo sa publiko. Ang imahe ni James na pinugutan ng ulo ay madalas na matatagpuan sa mga pintura, eskultura, at iba pang mga bagay sa relihiyon, gayunpaman ang iba pang mga mapagkukunan, tulad ng isang-isa century na aklat ni Kristo na tinatawag na Martyrdom of the Apostles, ay nagsasabing si James ay itinapon mula sa tuktok ng Jerusalem Temple at sa tapos binato hanggang mamatay. Sa Jerusalem noong unang siglo, ang balita ng pagkamatay ni James, isa sa mga haligi ng sinaunang simbahan, ay umalingaw-ngaw sa mga lansangan at pamilihan. Ang kanyang pagiging martir ay hindi lamang isang dagok sa puso ng mga tagasunod ni Jesus, kundi isang malinaw na tanda ng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng batang simbahan at ng mga otoridad ng Hudyo at Romano. Ang kamatayan ni James ay minarkahan ng isang mapagpasyang sandali, isang pagbabagong punto na itinampok ang kaseryosohan at halaga ng Kristiyanong misyon sa mga mananampalataya. Ang pagkawala ni Tiago ay nagdulot ng kombinasyon ng kalungkutan at panibagong determinasyon.
Si Pedro at ang iba pang mga apostol, na ngayon ay higit na nakababatid sa napipintong panganib, ay pinalakas ang kanilang sarili sa pananampalataya at sa pagpapasya na ipagpatuloy ang misyon na ibinigay ni Jesus. Ay nag-utos sa kanila. Ang kamatayan ni James ay nagsilbing isang masakit, ngunit makapangyarihang paalala na ang paglalakbay na kanilang ginawa ay mangangailangan ng matinding sakripisyo. Gayunpaman, ang pagkamatay ni James ay hindi walang kabuluhan. Ito ay nagbigay inspirasyon sa isang bagong alon ng ebanghelisasyon at pagsaksi sa mga Kristiyano. Sa kabila ng pag-uusig, ang simbahan ay nagsimulang lumawak sa kabila ng mga hangganan ng Jerusalem at Judea, na umabot sa Samaria at kalaunan sa malayong bahagi ng imperyo ng Roma. Ang mensahe ng ebanghelyo, na pinakain ng sakripisyo ng mga martir, ay nakatagpo ng matabang lupa sa mga pusong sabik sa pag-asa at katotohanan. Samantala, si James, ang bunso, ay nagpatuloy sa kanyang maingat ngunit mahalagang ministeryo. Bagamat ang banal na kasulatan ay nagbibigay ng ilang mga detalye tungkol sa kanyang mga huling ginawa, ang tradisyon ng simbahan ay nagmumungkahi na siya ay may mahalagang papel din sa pagpapalaganap ng pananampalataya. Ang kanyang tahimik at patuloy na dedikasyon ay nag-ambag sa paglago at pagpapalakas ng pamayanang Kristiyano sa panahon ng kawalan ng katiyakan at mga hamon. Ang kwento ng dalawang Tiagos, bawat isa ay may kani-kanyang landas at tadhana, ay naging mapagkukunan ng inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon ng mga Kristiyano. Kinakatawan nila ang pagkakaiba-iba ng mga tungkulin sa loob ng simbahan, ang isang pagtawag sa isang pampublikong tungkulin at isang dramatikong pagtatapos, ang isa sa isang mas tahimik ngunit hindi gaanong mahalagang kontribusyon. Sa pagninilay-nilay sa buhay ni na Apostol Santiago, anak ni Zebedeo, at James the Lesser, naaalala natin na ang landas ng pagiging disipulo ay maaaring magkaroon ng maraming anyo. Ang bawat isa sa kanila, sa kani-kanilang paraan, ay yumakap sa tawag na sumunod kay Kristo, maging sa pampublikong liwasan na nakaharap sa espada ng berdugo, o sa maingat, ngunit mahalagang mga anino ng tapat na paglilingkod. Ang kanilang mga kwento ay patuloy na umaalingaw sa alaala ng simbahan, na nagpapaalala sa lahat ng mga mananampalataya na, anuman ang landas na ating tatahakin, tayo ay tinatawag na mamuhay at saksihan ang ating pananampalataya ng may katapangan, pagmamahal at hindi masisirang katapatan. Si Pedro, na orihinal na kilala bilang Simon, ay isinilang sa Betsaida, Galilea. Si Pedro ay isang mangingisda sa pamamagitan ng pangangalakal ng siya ay tinawag ni Jesus upang maging isang mangingisda ng mga tao. Ang kanyang pangalan, na orihinal na Simon, ay kalaunan ay pinalitan ng Pedro, na nangangahulugang bato o bato, na sumasagisag sa katatagan ng pananampalataya na kanyang ipapakita sa mga ebanghelyo. Si Pedro ay inilarawan bilang isang masigasig na disipulo, kadalasang mapusok, ngunit malalim na nakatuon kay Jesus. Siya ay isang saksi sa mga himala, tulad ng paglalakad sa tubig, at siya ang unang nakakilala kay Jesus bilang ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Si Pedro ay gumanap ng isang mahalagang papel sa huling hapunan at itinampok bilang pinuno ng mga apostol. Ang kanyang pagtanggi kay Jesus sa panahon ng kanyang pag-aresto ay isang kahanga-hangang yugto, na sinundan ng malalim na pagsisisi at pagpapanumbalik ni Kristo mismo. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, si Pedro ay naglakbay sa malawak na teritoryo ng imperyo ng Roma upang ipalaganap ang mensahe ng ebanghelyo, sa kalaunan ay itinatag ang kanyang paninirahan sa Roma, kung saan siya ang namumuno sa Christian community. Ang kanyang tungkulin ay naka-highlight sa mga gawa ng mga apostol, kung saan siya ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapalaganap ng ebanghelyo, lalo na sa mga Gentil. Noong taong 64, ang Roma ay nasalanta ng isang malaking sunog na nagdulot ng sunod-sunod na mga pangyayari. Inakusahan ni Emperador Nero ang mga Kristiyano na naging sanhi ng sunog at sinimulan ang walang humpay na pag-uusig laban sa kanila. Nahuli si Pedro at nahatulan ng parusang kamatayan. Iniulat din ng tradisyon na hiniling ni Pedro na ipako sa krus sa kabaligtaran na paraan, baligtad, dahil sa pagpapakumbaba, na sinasabing hindi siya karapat-dapat na mamatay sa parehong paraan ng kanyang Panginoon. Ang lugar na pinili para sa kanyang pagpapako sa krus ay ang Vatican Hill, kung saan ngayon ay namamahinga ang marilag na Basilika ni San Pedro, na naging isa sa mga unang martir ng Kristyanismo, na nakakatulong ng malaki sa pagpapalawak ng ebanghelyo sa buong mundo. Ang kanyang kamatayan ay nakikita bilang isang matapang at tiyak na patotoo sa kanyang hindi natitinag na pananampalataya kay Jesucristo.
Ang salaysay ay nag-ulat na, sa panahon ng pag-uusig na ito, maraming mga Kristiyano ang sumailalim sa malupit na pagpapahirap at pagbitay, ngunit ang pananampalataya ng komunidad ay nanatiling matatag. Kadalasang pinatitibay ng halimbawa ng katapangan at sakripisyo ng mga pinuno tulad ni Pedro. Habang nagniningas ang apoy ng pag-uusig, ang pananampalataya ng mga Kristiyano ay lumaganap ng higit na sigla. Isang hindi maapula na apoy na lumaban sa pang-aapi at kamatayan. Ang desisyon ni Pedro na ipako sa krus ng baligtad, gaya ng sinasabi ng tradisyon, ay hindi lamang isang pagkilos ng pagpapakumbaba kundi isang malakas na patotoo ng kanyang debosyon kay Kristo. Ang pagpiling ito ay sumasalamin sa malalim na pagbabagong naganap sa buhay ni Pedro mula noong unang pagkikita sa dalampasigan ng dagat ng Galilea. Ang mapusok na mangingisda ang naging pundasyon ng simbahan, isang pinuno na ang pananampalataya at determinasyon ay gumabay sa marami pang iba sa landas kasama ni Kristo. Ang kanyang kamatayan ay hindi nagmarka ng wakas, bagkus ay isang bagong simula. Ang kwento ni Pedro, kasama ang kanyang mga pagkakamali at tagumpay, ay naging mapagkukunan ng inspirasyon at pampatibay loob para sa lahat ng mga Kristiyano. Maliwanag, si Emperador Nero ang may pananagutan din sa pagkamatay ng apostol na si Judas Thaddeus, na kilala rin bilang Lebeu Thaddeus o Judas, na anak ni Santiago. Sa kabila ng pagiging isa sa mga hindi gaanong nabanggit na apostol sa Biblia, ang kanyang kontribusyon at mga pamana ay makabuluhan. Sa huling hapunan, kinuwestiyon ni Judas Tadeo ang kahulugan ng mga salita ni Jesus, na nagpapakita ng tunay na pagnanais na maunawaan ang mga misteryo ng kaharian. Pagkatapos ng kamatayan ni Jesus, patuloy itong gumanap ng mahalagang papel sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, lalo na sa mga rehiyon ng Mesopotamia at Persya. Ang kanyang kahalagahan sa Biblia ay kitang-kita sa kanyang mga sulat, kung saan siya ay kinikilala bilang ang may akda ng isang maikli at makapangyarihang liham para sa mga Kristiyano. Sa liham na ito, hinihikayat niya ang mga mananampalataya na manatiling matatag sa pananampalataya at pagsasabuhay ng pag-ibig sa kapatid. Tungkol sa pagkamatay ni Thaddeus, ang tradisyong Kristiyano ay nagpapakita ng mga pagkakaiba-iba sa mga detalye. Ang isa sa mga salaysay ay nagpapahiwatig na siya ay naging martir kasama si Simon kahit na siya ay binato. Ipinahihiwatig ng iba pang mga mapagkukunan na si Judas Tadeo ay pinatay gamit ang isang palakol, isang brutal na paraan ng pagpatay noong panahong iyon. Anuman ang mga partikular na detalye, ang kanyang kamatayan ay madalas na itinuturing na isang patotoo sa kanyang pag-aalay at katapatan kay Kristo. Si Judas ay pinarangalan bilang isa sa mga patron santo ng mga nawawala at desperadong dahilan na sumisimbolo sa pag-asa na nananatili kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Si Andres, kapatid ni Simon Pedro, bagaman madalas sa anino ng iba pang mas prominenteng mga apostol, ay may espesyal na pagkakalapit kay Jesus mula sa simula ng kanyang paglalakbay bilang isang disipulo. Madalas na iniugnay si Andres sa mahahalagang sandali sa mga ebanghelyo, tulad ng pagpaparami ng mga tinapay at isda, kung saan ipinakita niya ang isang binata na may 5 tinapay at 2 isda, na naging instrumento sa pagpapakita ng banal na kapangyarihan. Ang kanyang kahalagahan sa Biblia ay makikita rin sa listahan ng 12 apostol, kung saan palagi siyang binabanggit sa mga una. Pagkatapos ng kamatayan ni Jesus, nagpatuloy ang paglaganap ng sinaunang Kristyanismo. Ang kanyang paglalakbay bilang misyonero ay nagdala sa kanya sa ilang mga rehiyon, kabilang ang Scotland at Greece, kung saan siya ay tradisyonal na nakikita bilang tagapagtatag ng simbahan ng Constantinople. Tungkol sa pagkamatay ni Andrew, ang tradisyong Kristiyano ay nagmumungkahi na siya ay nagdusa ng pagkamartir sa pamamagitan ng pagpapako sa krus sa Patras, Greece. Bago ipako sa krus, dumaan sana si Andrew sa mahabang sesyon ng pagpapahirap na brutal na hinagupit. Gayunpaman, ang kanyang pagpapako sa krus ay may kakaiba. Siya ay ipinako sa isang hugis na krus na kalaunan ay kilala bilang krus ni San Andres. Ito ay pinaniniwalaan na si Andres, tulad ni Pedro, ay humiling na ipako sa krus sa ganitong paraan, dahil naniniwala siya na hindi siya karapat-dapat na mamatay sa parehong paraan tulad ni Jesus. Si Apostol Felipe, na nagmula sa Betsaida, ang parehong lungsod ni Pedro at Andres, ay tinawag ni Jesus upang sumunod sa kanya. Ang pagkakakilanlan niya sa mga ebanghelyo, madalas bilang si Felipe ng Betsaida, ay nagsalungguhit sa kanyang pinagmulan at nagpapakilala sa kanya sa iba na may parehong pangalan. Madalas na iniugnay si Philip sa mahahalagang yugto sa salaysay ng Biblia. Sa isa sa mga yugtong ito, hiniling ni Jesus kay Felipe na lutasin ang isyu ng pagpapakain sa karamihan na hinahamon ang kanyang pananampalataya.
Ang tugon ni Felipe ay nagpapakita ng pananaw ng tao kapag nahaharap sa isang tila hindi malulutas na hamon, tinatasa ang sitwasyon at isinasaalang-alang ang mga materyal na mapagkukunan na magagamit. Sa kabila ng lohika ng tao, kinuha ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos at ipinamahagi ang karamihan sa isang mahimalang paraan, hindi lamang 5,000 lalaki, kundi pati na rin ang mga babae at bata, na may 12 basket ng mga natirang na kolekta. Kahit pagkamatay ni Jesus, si Felipe ay patuloy na gumaganap ng pangunahing papel sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ang kanyang paglalakbay bilang misyonero ay dinala siya sa ilang rehiyon, kabilang ang Samaria, kung saan siya nagsagawa ng mga himala at nagbibinyag ng marami sa pangalan ni Jesus. Ang bagong tipan ay hindi nag-aalok ng mahahalagang detalye tungkol sa pagkamatay ng apostol. Ang impormasyon tungkol sa kanyang pagkamatay ay pangunahing nakabatay sa mga tradisyon ng simbahan, at walang malinaw na pinagkasunduan sa mga detalye. Sinasabi ng mga ulat na si Felipe ay namatay na ipinako sa krus at binato sa Hierapolis, sa Asia Minor, noong taong 80 pagkatapos ni Kristo, sa panahon ng pag-uusig ng Romanong emperador na si Domitian sa mga Kristiyano. Si Simon, nakilala bilang Simon de Zealot, ay isa sa mga apostol na ang kasaysayan sa Biblia ay minarkahan ng isang natatanging pagkakakilanlan at isang taimtim na pangako sa kanyang mga prinsipyo. Kaunti ang nalalaman tungkol sa buhay ni Simon bago siya tinawag ni Jesus. Ang kanyang pagtatalaga bilang isang zealot ay nagmumungkahi ng isang posibleng koneksyon sa pampulitika-relihiyosong grupo ng mga zealot na kilala sa kanilang taimtim na dedikasyon sa kalayaan ng Israel. Ang kaakibat na ito ay nagpapahiwatig ng matinding pagkamakabayan. Bago ang kanyang pakikipagtagpo kay Jesus, ang mga detalye tungkol sa pagkamatay ni Simon de Zealots ay bihira sa kasulatan. Karamihan sa mga ulat ay nagsasabing si Simo ay brutal na pinahirapan. Ang kanyang katawan ay desolated at hiniwa sa kalahati sa panahon ng pag-uusig sa mga Kristiyano ng Roman Emperor Trajan. Si Bartolomeo, isa sa 12 apostol na pinili ni Jesus, ay unang nakatagpo ni Jesus na inilarawan sa Ebanghelyo ni Juan, kung saan ipinakilala siya ni Felipe kay Jesus. Ang kanyang buhay bago ang tawag ay hindi rin alam. O pagpupugay bilang isang tao na walang kasinungalingan. Pagkatapos ng kamatayan ni Jesus, ang apostol Bartholomew ay naglakbay sa India upang ipangaral ang Ebanghelyo na namamahala upang makonvert ang maraming tao sa Kristyanismo. Nakuha nito ang atensyon ni Haring Astyages na, sa galit sa pangangaral ni Bartholomew, ay nag-utos sa kanya na arestuhin at ipapatay. Tungkol sa pagkamatay ni Bartholomew, ang makasaysayang impormasyon ay mahirap makuha at ang tradisyong Kristiyano ay nagpapakita ng iba't ibang mga salaysay. Ang isa sa kanila ay nag-ulat na si Bartholomew ay humarap sa pagkamartir sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo. Sa kabilang banda, ang tradisyon ng Orthodox Christian ay may kakaibang salaysay tungkol sa pagkamatay ni Bartholomew. Ayon sa tradisyong ito, noong taong 51, si Bartholomew ay nawala ng buhay bago ipinako sa krus ng patiwarik dahil sa kanyang pagtanggi na talikuran ang kanyang pananampalataya kay Kristo. Ang kanyang balat ay nalantad sa publiko bilang isang babala sa ibang mga Kristiyano. Si Mateo, ang apostol at ebanghelista, ay kilala bilang Levi bago siya tinawag ni Jesus na naglilingkod bilang isang maniningil ng buwis sa Capernaum. Ang kanyang propesyon ay madalas na hinamak ng lipunan, ngunit ang kanyang buhay ay nagbago ng husto nang anyayahan siya ni Jesus na sumunod sa kanya. Ang kanyang pinakamatagal na kontribusyon ay ang nakasulat na record ng kanyang patotoo sa anyo ng Ebanghelyo, na naging paunahing bahagi ng bagong tipan. Ayon sa mga sinaunang tradisyon ng Kristiyano, ipinagpatuloy ni Mateo ang pangangaral ng Ebanghelyo pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Iminumungkahi ng mga ulat na nangaral siya sa ilang rehiyon, kabilang ang Ethiopia at modernong panahong Iran. Tungkol sa kanyang pagkamatay, mayroong ilang mga salaysay, gayunpaman, ang pinakalaganap na tradisyon ay nagsasaad na si Mateo ay naging martir sa lungsod ng Nadab na matatagpuan sa Ethiopia, na pinatay gamit ang isang tabak. Si Thomas, na kilala rin bilang Didymus o Thomas the Twin, ay isa sa 12 apostol na pinili ni Jesus. Noong una ay isang mangingisda sa Galilea, si Thomas ay sumikat sa mga ebanghelyo dahil sa kanyang katapatan at, kung minsan, sa kanyang pag-aatubili na maniwala sa mga pambihirang pangyayari. Ang kanyang pagtatalaga bilang Didymus ay nagmumungkahi na maaaring siya ay isang kambal, bagaman ang inaakalang kambal ay hindi partikular na tinukoy sa banal na kasulatan.
Pagkatapos ng kamatayan ni Jesus, si Thomas ay nagpahayag ng pag-aalinlangan tungkol sa pagkabuhay muli at sinabi na siya ay maniniwala lamang kung mahawakan niya ang mga sugat ni Jesus. Ang pag-aalinlangan na ito ay nakakuha sa kanya ng palayaw na Thomas the Unbeliever. Ang kasunod na pakikipagtagpo ni Thomas kay Jesus, kung saan inanyayahan siyang hawakan ang mga sugat, ay nagtatapos sa kanyang pagtatapat ng pananampalataya na nagpapahayag ng aking Panginoon at aking Diyos. Itinatampok ng pagbabagong ito hindi lamang ang awa ni Jesus, kundi pati na rin ang kahalagahan ng pagtagumpayan ng mga pagdududa at paghahanap ng malalim na pananampalataya. Limitado ang impormasyon tungkol sa buhay ni Thomas sa hinaharap. Ayon sa salaysay na ito, si Thomas ay naging martir sa pamamagitan ng mga sibat sa Chennai, India, pagkatapos ng isang matagumpay na misyon ng Ebanghelyo. Si Judas Iscariot, ang taksil, ang huling binanggit. Si Judas Iscariote, isang pangalan na naging kasing kahulugan ng pagtataksil sa loob ng maraming siglo, ay isang kilalang tao sa mga ebanghelyo bilang apostol na nagbigay kay Jesus sa mga otoridad ng relihiyon. Si Judas ay orihinal na mula sa lungsod ng Keriot, na nagbigay sa kanya ng apelyidong Iscariote. Kaunti lang ang nalalaman tungkol sa kanyang buhay bago naging alagad ni Jesus. Ang pagpili niya bilang isa sa 12 apostol ay nagpapahiwatig na sa simula ay ibinahagi niya ang karaniwang pagtawag at layunin ng iba pang mga tagasunod ni Kristo. Ang kalunos-lunos na pangyayari na nagbigay kahulugan sa kwento ni Judas ay naganap sa huling hapunan, gaya ng inilarawan sa mga ebanghelyo. Hinawakan ni Satanas si Judas, na inakay siya upang ipagkanulo si Jesus sa halagang 30 pirasong pilak. Nang maglaon ay ipinakilala niya si Jesus sa mga leader ng relihiyon sa pamamagitan ng isang halik na nagpapahiwatig kung sino ang dapat arestuhin. Ano ang nag-udyok sa pagtataksil ni Judas ay nananatiling isang komplikado at haka-haka na tanong. Ang ilan ay tumutukoy sa mga posibleng pagkabigo o hindi natutugunan ng mga inaasahan tungkol sa makalupang kaharian na kanilang inaasahan. Ang ibang mga teorya ay nagmumungkahi ng mga motibo sa pananalapi o masasamang impluensya. Pagkatapos ng pagkakanulo, ang buhay ni Judas ay nauwi sa trahedya. Nang matanto niya ang mga kahihinatnan ng kanyang ginawa, sinubukan niyang ibalik ang 30 pirasong pilak sa mga lider ng relihiyon, ngunit dahil hindi niya kayang harapin ang pagkakasala at pagsisisi, nagbigti si Judas. Madalas na itinatampok ng tradisyong Kristiyano ang kalunos-lunos na kapalaran ni Judas bilang isang paalala ng kabigatan ng pagkakanulo, ngunit nagbibigay din ito ng liwanag sa tensyon sa pagitan ng malayang kalooban ng tao at ng banal na plano. Ayon sa mga ulat, namatay si Judas sa pamamagitan ng pagbitay sa isang parang nakilala bilang Field of Blood o Field of the Potter. Ang lugar na ito ay binili gamit ang 30 pirasong pilak na ibinalik ni Judas, na matatagpuan malapit sa libis ng Hinnom sa Jerusalem. Ang kampo ay orihinal na isang bakanting lot na inilaan para sa paglilibing ng mga dayuhan at mga kriminal. Nakuha ng mga pinuno ng relihiyon ang lupaing ito para sa tiyak na layunin ng paglilibing sa mga dayuhan na namatay sa lungsod, na tinatawag na Field of Blood. Ang pangalan ay pumukaw sa dugo ni Jesus, na ayon sa salaysay, ay ibinuhos bilang bahagi ng pagkakanulo ni Judas. Bilang karagdagan sa simbolismo nito na naugnay sa pagkakanulo, ang larangan ay naging isang ikon ng pagsisisi at pagtubos. Ang pagkamatay ni Judas Iscariote ay inilarawan sa Bagong Tipan, partikular sa mga ebanghelyo ni Mateo at sa mga gawa ng mga apostol. Bagamat ang mga salaysay ay nagpapakita ng ilang mga pagkakaiba-iba sa mga detalye, parehong nagtatagpo patungo sa parehong trahedya na kinalabasan. Ayon sa ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 27, versikulo 3-5, pagkatapos na ipagkanulo si Jesus, nagsisi si Judas at sinubukang ibalik ang 30 pirasong pilak sa mga pinuno ng relihiyon. Gayunpaman, tinanggihan nila ang pera. Dahil sa pagsisisi, inihagis ni Judas ang mga barya sa templo, lumabas at nagbigti. Ang salaysay sa Acts of the Apostles, chapter 1, verses 18 at 19, ay nag-aalok ng bahagyang naiibang bersyon, na naglalarawan na si Judas, pagkatapos ng pagsisisi, sa panahon ng pagkahulog, ay napunit ang kanyang katawan, na nabuhos ang kanyang loob. Bagamat ang mga salaysay na ito ay nagpapakita ng ilang mga pagkakaiba-iba, lahat sila ay humahantong sa parehong trahedya na kinalabasan. Ang nakalulungkot na konklusyon na ito ay minarkahan ng matinding panghihinayang at kawalan ng pag-asa, na binabago ang kwento ni Judas sa isang maingat na paalala ng mga kahihinatnan ng pagkakanulo at ang bigat ng panghihinayang ng walang pag-asa at kapatawaran.
Panalangin, kami ay nagpapasalamat sa iyo, Diyos, sa pagbibigay mo sa amin ng iyong salita bilang patnubay at sa laging naroroon sa aming mga buhay. Ang pakikinig sa amin kapag kami ay sumisigaw ay tumutulong sa aming mamuhay na nagpapakita ng iyong pagmamahal at biyaya upang malaman at maunawaan ng iba ang pag-asa na mayroon kami sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen. Inaanyayahan kita na iwanan ang iyong mahalagang opinyon sa mga komento. Kung ang nilalamang ito ay mahalaga sa iyo, hinihiling ko sa iyo na suportahan ako sa pamamagitan ng pag-subscribe, mag-iwan ng pag-like at mag-click sa isa sa dalawang video na lilitaw upang magpatuloy sa panonood sa amin. Sama-sama nating maliliwanagan ang mas maraming isipan at mapalawak ang ating pangunawa. Salamat sa iyong pagpunta dito hanggang sa susunod at naway liwanagan ang iyong landas.